Miss Charo Santos ng Batang Quiapo abay nagsalita na patungkol sa isyong papalitan na siya or tatanggalin ang kanyang karakter. Narito ang dahilan kung ba't di natin siya napapanood sa Batang Quiapo. Panoorin natin ito. Isang umaga, na lang ko, wala na akong boses. Tapos naisip ko, siguro dahil do sa back-to-back taping schedules ko ng Batang Quiapo and my military training. Bumagsak na yung immune system ko. I was given strict instructions by my doctor not to talk, not to even whisper. So hirap na hirap talaga ako ng FTX ko. I had to use a whiteboard and a pen to communicate with the commanding officer and the military training instructors. Thankfully naman, nakagraduate ako. Of course, I was prescribed several kinds of medicines. Tapos, tubig. Yan, napaka-importante na. So ngayon, medyo bumabalik na yung boses ko. A bit raspy pero may lumalabas na. And hopefully, by next week, nakabalik na ako sa taping ng Batang Quiapo. See you soon! Isa sa mga tumatak na karakter ng Batang Quiapo ay walang iba kundi si Miss Charo Santos bilang isang tinding na lola nitong si Coco Martin bilang tanggol sa nasabing longest running na teleserye na napapanood sa gabi, ang FPJ Batang Quiapo. Pinag-uusapan ngayon ng ilang mga netizen dahil ilang episode na nga na hindi napapanood itong si Miss Charo Santos sa nasabing serye. So dahil po dito ay nagsalita po itong si Miss Charo Santos sa kanya pong TikTok account kung saan pinaliwanag po niyang tunay na dahilan. Sabi niya, according to her, bumagsak ang immune system ng veteran actress na si Charo Santos na siyang naging dahilan kung bakit biglang nawala ang kanyang boses. Pinagbawalang magsalita ng kanyang mga doktor ang dating presidente ng ABS-CBN na ilang linggo pa para mabilis ang kanyang pagaling mula sa kanyang naging kondisyon. Sa isang Instagram video, binalita ni Charo na bigla na lang siyang nawala ng boses sa gitna ng kanyang kabisihan nitong mga nagdaang buwan. Isang umaga, gumising na lang ako, wala na akong boses. Tapos naisip ko siguro dahil doon sa back-to-back taping schedule ko ng Batang Quiapo and my military training, bumagsak na nga yung immune system ko pagbabahagi ng award-winning actress sa TV host. Dugtong pa niya, I was given a strict instruction by a doctors and not to talk, not to even whisper. So hirap na hirap talaga ako nung field training exercise ko. I had to use a whiteboard and pentel pen to communicate with the commanding officer and the military training instructor. Thankfully naman nakagraduate ako, sabi ni Charo Santos. Pagkatapos uminom ng mga gamot na ibinigay sa kanya ng mga doktor, ay unti-unti na raw bumalik ang boses niya. Ngayon medyo bumabalik na yung boses ko. A bit raspy pero may lumalabas na ang hopefully by next week makakabalik na ako sa taping ng Batang Quiapo. So see you soon, payag ng veteranang aktres at movie icon. Kamakailan lamang ay masayang ibinalita ni Miss Charo na isa siyang certified Philippine Air Force Reservist matapos makagraduate sa reservist training noong October 19. It's never too late to start something new, to challenge yourself and to keep growing. It was a journey that was rewarding, it was challenging. There were moments when I doubt myself, wondering if I could meet the demands, but I embraced every challenge, pushed forward, and found joy in each step of the process. Sabi po sa kanyang IG post. Dugtong pa niya, spending these past few weeks alongside with my fellow reservists has been an honor, and I hope my story encourages you to pursue your passion, face your fears, and keep moving forward. Pinaliwanag po ni Manay o nito pong dating presidente ng ABS-CBN na si Miss Charo Santos na pagbagsak ng immune system ang itinuturong dahilan kung bakit po kinailangan niyang magpahinga, kung bakit kinailangan na hindi siya mapanood sa Batang Quiapo dahil yun po ang sabi ng doktor, kailangan niyang magpahinga as much as possible within 2 weeks para po talagang mas mabilis ma-regain yung kanya pong yung pagbabalik ng kanyang boses. So, base po dito ay itinatanggi ni Miss Charo Santos na siya po ay tatanggalin na dito po sa nasabing serye na Batang Quiapo. Meron kasing mga nagsisirculate na news, no? Na may nagsisirculate na news na parang si Tinding daw ay papalitan na ni Miss Gina Pareño. Kung matatandaan po ninyo, sa isang interview ni Miss Gina, kung saan nakasama rin ni Coco Martin si Miss Gina Pareño sa ilang mga serye at ito po ay gumaganap na lola
ni Mr. Coco Martin. Inamit din naman ni Coco Martin na talagang isa rin sa mga naging plano nila matapos niyang mapanood yung interview na yon na mabigyan din po ng karakter itong si Miss Gina Pareño. Ayon sa isang article kung saan nilalaman ang interview ni Mr. Coco Martin, tuto pa rin ni Coco Martin ang wish ng award-winning veteran actress na si Gina Pareño na makakatrabaho ulit makakabalik sa showbiz. Marami ang nagparating ng tinaguriang teleserye King na sanay tulungan niya si Gina na magkaroon ulit ng acting project tulad ng hinihiling nito sa isang interview. In fairness, ilang beses nang nagkasama sila sa pelikula at telebisyon sina Coco at Gina. Kaya naman ang kapamilya superstar ang naisip ng mga supporters sa lapitan para tuparin ang wish ng veteranang aktres at bigyan ng role sa Batang Quiapo. At ito po yung sabi or statement ni Mr. Coco Martin. Actually, nakaano na nga yan hindi kasi pwedeng sasalang mo agad. Sabi ko, hindi kasi ako nagbibigay ng trabaho for the sake na mabigyan mo ng trabaho. Ito yung sabi niya. And sabi niya pa, gusto ko, binigyan ko siya ng trabaho kasi may dahilan, may rason, at may importansya yung role niya. Inaaral ko yun kasi ayaw ko maramdaman nila na kahit hindi naman ako to, hindi ako binigyan ng value, pahayag ni Coco sa ulat ng ABS-CBN. Tsaka lola ko yan, sobrang mahal na mahal ko yan. At si Tita Gina, isa sa mga nag-alaga at nagturo sa akin nung nagsisimula ako sa TV. Talagang kung ano ko ngayon, isa sa mga disiplina ko, yung pagtuto ko sa trabaho, yung characterization galing sa kanya, pagbabahagi pa ng lead star ng Batang Quiapo. Pagpapatuloy pa niya, dati imbis na makapagkwentuhan ako sa labas sa mga co-actors ko, tatawagin ako niyan sa set, tapos sabi niya sa akin, halika dito, magbasa ka ng script. Ganon kahigpit yan, kaya nga lola, gusto ko, gets ko yan yung importansya, yung pagmamahal, sobra-sobra yung pinaparamdam niya sa akin. Dagdag pa ng kapamilya, actor, director at producer. Tungkol naman sa mga seniors ng Batang Quiapo na nabibigyan ng magandang role sa serye, kung mapapansin nyo lahat ng artista na ine-exit ko sa show ko, talagang binibigyan ko sila ng highlights. Ay niya pa, sila ang tumutulong sa akin, sila ang nagpapalaki ng show. Napakalaki ng importansya nila, give and take, hindi lang ako tumulong sa kanila, tinutulungan nila yung network. Alam ko darating yung panahon, tatanda din ako, at sana nangangarap ako na yung respeto na nasa puso ko, nasa isip ko, sana ganun din yung mga kabataan, na bigyan natin na respeto yung mga veterans actors natin, kasi sila yung dahilan kung bakit tayo nandito, and kung ano naman ang industriya natin. Pahayag ni Coco Martin sa isang naturang panayam. Kaya naman, according to Mr. Coco Martin, ay pinag-iisipan niya na kung paano niya ipapasok itong si Miss Gina Pareño at kung ano ang kanya magiging karakter sa nasabing serye. Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching guys. God bless everyone.